Kinondena ni Vice President Sara Duterte ang umano'y signature buying para sa People's Initiative ng Charter Change. Ang Kamara naman, sinisilip ang umano'y lumobong pondo ng distrito ng kapatid ni VP Sara na si Congressman Paulo Duterte. Trabaho lang daw at wala yang kinalaman sa Chacha. Nasa frontline ng balitang yan, Marian Enriquez. Ingatan ang saligang batas. Yan ang mensahe ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng issue ng umano'y signature buying para sa isinusulong na People's Initiative sa pag-amyenda sa konstitusyon o Charter Change. Sa kanyang pahayag sa social media, sinabi ni VP Sara na patuloy daw ang pagpapapirma kapalit ng pera sa Davao City at iba pang bahagi ng bansa. Pagsasamantalaan niya ito sa mga mahihirap at kanilang karapatan na makapagdesisyon ng malaya, walang takot o anumang impluwensya. Nagpapakita rin na niya ito ng kawalan ng pakialam ng ilang opisyal ng pamahalaan sa tunay na kalagayan ng mga ordinaryong Pilipino. Babala pa ng bise sa publiko, meron aniyang seryosong kapalit ang tinatanggap na suhol kapalit ng pirma para sa People's Initiative. Pinatutunayan lang din daw ng mga nagsusulong nito na hindi nila nakikita ang mga totoong problema ng ating bansa at kung paano ito masusolusyonan. Bago yan, ipinahayag na ng kapatid ng bise na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang kanyang pagtutol sa isinusulong na People's Initiative sa kanyang distrito. Pagsisiwalat pa niya, inalisan daw ng budget ang kanyang distrito. Mula 2 billion pesos, bumaba na lang sa 500 million pesos ang kanilang pondo sa 2024 approved budget. Dahil dito, pinatignan ni House Appropriations Committee Chairman Elizalde Co ang budget ng distrito ni Congressman Duterte. Ayon kay Co, lumalabas na mula nang maupo bilang kinatawan ng distrito noong 2019 si Pulong, umakyat umano ang alokasyon sa kanyang distrito sa 13 billion pesos noong 2020, 25 billion pesos sa sumunod na taon at 13 billion pesos noong 2022. Suma total, umabot daw ito ng 51 billion pesos. Well, kung titinan niyo po, divide mo sa Davao City ang 51 billion, dapat bawat pamilya, milyonaryo na po. So, it's not, it's, kailangan lang ho talaga siguro, may tinatawag tayong sunset. Hindi naman ho pwedeng lahat sunrise. Depensa ni Ko, wala raw itong kinalaman sa pagtuligsa ni Pulong sa Chacha. We cannot tolerate kasi yung 51 billion na allegation, yung mga sobra-sobra na, especially the Holy Land na tinatawag, Davao, sabi nila, sobra-sobra na yun. So, kailangan na ulit na ibalik dun sa mga nawalan na distrito. No? Sa puna naman ng ilang kritiko na nagagamit ang pondo ng bayan sa umano'y hidwaan ni House Speaker Martin Romualdez sa mga Duterte, sagot lang dito ni Congressman Co. Ang nangyayari po na we're just doing the right thing. Katulad po ng confidential controversial fund. Ang confidential fund po is mas masama kaysa Napoles Fund. Mas matindi po yan. Laging bilin po ng aming speaker, do the right thing. Iginiit din ni Ko na walang nagagamit na kahit 5 pondo ng bayan sa pagsusulong ng Charter Change. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.